Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang glory. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay glory in Hebrew is kavod, which means weight. Sa language of Hebrew po, ang salitang kavod ay sinalin po sa salitang glory. Ito po ay literal na nangahulugang bigat o kabigatan, which is weight. Hindi ito tumutukoy sa physical na bigat, kundi sa spiritual o moral na bigat. Isang bagay na may matinding halaga at kahalagahan. Kapag sinabi pong ang Diyos ay may kavod, ito po ay pagkilala sa kanyang kabuuang kadakilaan, kapangyarihan at presensya na hindi basta-basta. Kaya't kapag pinapamuhay po natin yung mabubuting gawa, para tayong bumubuhat ng bigat ng kanyang kadakilaan at pinapakita ito sa mundo. Ang ating mga gawa, bagamat maliit po sa paningin po ng mga tao, ay may spiritual po na bigat dahil nagsisilbi po itong refleksyon ng ating Panginoong Diyos. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay glory in Greek is doxia, which means honor. Sa wikang Greek po, ang doxia ay tumutukoy sa karangalan o pagpaparangal. Sa context po ng New Testament, kung saan sinulat po ang Gospel ni Mateo sa Griego. Ang ibig sabihin po ng pag-glorify sa ating Panginoon Diyos ay ang pagbibigay ng mataas na parangal o papuri sa Kanya. Kapag sinasabi po ni Jesus Christ na hayaan nating lumiwanag yung ating ilaw sa harap ng iba, ito po ay paanyaya o parang pag-invite na mamuhay tayo ng may tangal, may kabutihan at may integridad. Kapag nakita ito ng iba, hindi tayo pinupuri kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang ating mabuting gawa ay dapat maging daluyan ng karangalan para sa ating Panginoong Diyos, hindi para sa ating mga sarili. And all glory to God nga, sabi nga ng kasabihan, to God be the glory. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay glorifying God is the ultimate purpose of life. Ang pagpupuri po at pagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoong Diyos yung pangunahing layunin ng buhay nating mga tao o mga nilikha o nilalang. Ayon po sa Biblia, tayo po ay nilikha hindi upang mamuhay o magtagumpay lamang sa ating mga sariling layunin, kundi tayo po ay nabuhay upang ang ating buong buhay ay magbigay ng kalawalhatian sa Creator, which is our Lord God. Lahat po ng aspeto ng ating pagkatao, yung ating pag-iisip, salita at yung gawa ay nararapat na magturo pabalik sa ating Panginoong Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng kabutihan sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti sa harap po ng ibang tao o sa harap ng ating mga kapwa. Nagiging saksi po tayo sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung katuparan na nakalagay sa talata ng Mateo. And ang magiging ilaw na nagkagabay sa iba patungo sa ating Panginoon Diyos upang sila ay magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon Diyos. At yun lang po. Sorry kasi wala masyadong energy kasi pagod po and wala pa pong tulog. So inagahan ko yung devotion ngayon para kapag nakatulog ako mamaya, just in case hindi ko makalimutan. So yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.